So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, habang nagbabasa-basa po ako ng balita regarding nga po dito sa ICC, ay nalaman po natin na meron palang tsansa na magkaharap itong mga pamilya po ng biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte at saka si Mau Diggs, si Duterte mismo. Kasi nga po, hindi pa pala tapos yung hearing dyan po sa legislative. So, abangan po natin kung sa Senate na ba ito or sa Congress. Pero ang malinaw po, hindi pa po tapos yung hearing regarding po yan sa war on drugs. Diyan nga po sa legislation. So, kung mangyayari man ito, no, mayroon po kasing tsansa na ma-invite itong si dating Pangulong Duterte. At syempre, kapag na-invite nga po itong si dating Pangulong Duterte para magbigay ng kanyang pahayag, diyan nga po sa Congress or sa Senate, so makakaharap niya po yung biktima nga or yung mga pamilya po ng biktima ng mga pinatay nung war on drugs. Okay. So para mas malinaw po mga kababayan, no, ito po yung mga context natin dito, no. Okay. So ito nakuha ko ito sa House of Representatives. So ito is na-post nila ito nung 2 days ago ata ito, no. So sabi dito, joint panel adopts resolution urging cooperation with ICC. So siguro alam na po natin ito, no, na pinupush po talaga ng Congress na especially nga po itong mga dating kaalyado din po ni dating Pangulong Duterte na makipag-cooperate po ang Pilipinas diyan po sa ICC. Okay. Sa next page po tayo, so ang nakalagay kasi sa bandang baba, ang sabi dito, ito lang binilugan ko na eh. Ito. The joint panel concurred to coordinate with their Senate counterparts to convert the measure into a joint concurrent resolution. Yan. So ang plano pala talaga ng Congress ngayon ay magkaroon po ng joint concurrent resolution ang Congress at saka ang Senate regarding nga po dito sa ICC. So ang malinaw po dito mga kababayan, more hearing to come. So magkakaroon pa po ng additional hearing regarding nga po dito kasi ako naniniwala naman po ako na hindi po talaga ito mariresolba ng isang pag-uusap lang. Especially dalawa yan. May Congress at saka may Senate tayo. So dahil nga po dyan mga streetwise, no, nagsalita na nga po itong si dakilang alalay ni dating Pangulong Duterte na si Bongo. So sabi ni Bongo dito, no? Okay. So ang sabi nga po ni Bongo base dito sa report ng GMA News Online, nasabi dito, okay. Former President Rodrigo Duterte should be accorded with due respect by the Senate and the House of Representatives should the former chief executive attend congressional hearings on the resolution urging the Marcos administration to cooperate with international criminal courts. Investigation into the drug war according to Senator Bongo, ibigay natin sa kanya. What is due to our former president dahil nagtrabaho po siya sa ating bayan. Ayan na naman tayo, no. Ang sabi ko, Pilipino po dapat ang humusga, sa kanya hindi po banyaga. Okay, sabi mo yan. Pero mga kababayan, ito lang, no. Hindi ko pa kasi nagagawan ng content ito, pero baka kasunod nito, no, na meron po kasing chance sa mga streetwise na kung hindi po tayo makipag-cooperate po sa ICC, ang pinaka worst case scenario po dito ay sanction. Economic sanction po. Kasi ito lang, no, makipag-coordinate man o hindi ang Pilipinas sa ICC, tuloy po yung investigasyon. At kung haharangan po ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpasok po ng ICC dito, pinaka worst case scenario, no, hindi ko naman sinasabi na ito yung mangyayari. Pinaka worst case scenario po dito ay pwede pong magbigay ng recommendation ng ICC sa UN Security Council para worst case scenario ulit na masanction po ang Pilipinas dahil po hindi po tayo nakikipag-coordinate sa isa po sa pinakalayunin ng UN na ito nga po yung human rights at saka crime against humanity. So gagawin po natin ng content yan. Dire-research ko pa po, no, kasi medyo mabigat na research po yan. So ito nga mga kababayan, no? So ang sabi pa nga ni Bongo, continue lang natin . So ang sabi pa ni Bongo dito, ask if Duterte will attend the hearings in the House and in the Senate. Go said, it's up to him. And that's the former president is willing to speak about it. Ayan sabi mo yan okay. I'm sure he is a lawyer. Alam niya po ang batas. Alam niya po ang ginagawa niya. Yan So mga kababayan, kung magkakaroon po ng hearing, so asahan na po natin na darating po si dating Pangulong Duterte. Kasi dito po natin makikita yung paghaharap po ng mga pamilya po ng biktima ng war on drugs
at ni dating Pangulong Duterte na ngayon po ay wala na pong immunity para po kasuhan. Okay. So para mas malinaw mga kababayan, panoorin na lang po natin itong sinabi nga po ni Bongo. Okay? Sige, sige. Gaya ng sinabi ko, Pilipino po ang dapat humusga. Sir, ever po mag-start na yung hearing sa Senate? Will former President Duterte already yung ganong hearing? Depende po sa kanya yon. Kung imbitahan siya ng chairman at kung willing naman po siyang magsalita at it's up to him. Have you talked to him about it? Hindi pa po umabot sa pag-uusapan na pinag-usapan. Magiging bukas naman siya sa pag-anin. And I'm sure he is a lawyer. Alam niya po ang batas at alam niya po ang ginagawa niya. Sir, dapat pa ba siya ibigay sa kanya yung tapang regard walang dating Oo, siyempre. Bigay natin sa kanya what is due to our former president na nagtrabaho po para sa ating bayan. Kaya sabi ko, Pilipino po ang dapat humusga sa kanya. Hindi po banyaga. Pilipino po ang dapat humusga. So kung kayo ang tatanungin, sir, mas okay na siyang palit ng Senate probe if ever? It's up to him na po. Maniwala sa'yo, it's up to him. Humarap ka, Duterte. Harapin mo yung mga pamilyang namatay. Diyos ko ka, dahil sa kapalpakan ng war on drugs mo. So mga babayan kasi, nakita ko ito sa isang balita, no, sa Philippine Star. So ang sabi nga po dito sa Philippine Star, no, Go reiterates, Duterte will face only Philippine courts. So mga kababayan, ngayon, ang Congress naman po kasi, at saka ang Senate, hindi naman po kasi korte yan. Okay, nagkakaroon lang po kasi ng hearing dyan po sa Senate at saka sa Congress para po sa legislative measures. So mga kababayan kasi, ang tanong dito, di ba? Meron bang bayag si dating Pangulong Duterte para harapin yung mga namatay ng war on drugs? Especially mga kababayan, si Duterte po ang tinuturo po ng mga biktima. Di ba? So paano ko nasabi na si Duterte ang tinuturo? Kasi nga po, na-invite na po itong mga biktima po sa Congress at nagsalita po yung pinaka-representative nila doon at ang tinuturo talaga nila ay si dating Pangulong Duterte. Okay? Sa mga hindi lang po nakapanood, ito replay lang po natin itong sinabi nga po ng isa sa mga biktima diyan nga po sa Congress hearing at dito po tahasan niyang sinabi, no, malakas na ang loob nila ngayon kasi hindi na presidente si Duterte Okay? So tahasan niya po talaga sinabi dito na ang pinaka tinuturo talaga nilang mastermind kung bakit nga po namatay yung mga kamag-anak at pamilya po nila ay si dating Pangulong Duterte. Okay? So ito bago natin gawin ng reaction yan, panoorin muna natin to Ito yon. Ang aking asawa ay si Michael na napaslang noong March 2017 at kinakatawan ko po ang mga pamilya ng biktima. Bahagi po ito ng Rise Up for Life and for Rights. At ito po ay network ng mga taong simbahan at pamilya ng biktima ng war on drugs. Kami ng mga pamilya ng biktima ng war on drugs ay unang-una nagpapasalamat sa mga kinatawan ng Kongreso na nagsagawa ng resolusyon na makipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court kaugnay ng crimes against humanity na naganap sa panahon ng dating Pangulong Duterte sa kanyang kampanyang Oplan Tokhang. Naniniwala at umaasa kami na ang investigasyon na ito ng ICC ay para sa interes ng mga maralitang pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay na sa nakaraang 7 taon ay patuloy na naghahanap ng hustisya. Mahalaga sa amin ang resolusyong ito upang magbigay ng daan na mapanagot ang pinaka-responsable sa mga naganap na pamamaslang sa halos 7,000 biktima ayon na din sa datos ng gobyerno. Sila ay aming mga anak, kapatid, asawa at magulang. Ang pagsasampa ng kaso sa lokal na korte sa ating bayan ay lubhang napakahirap sa aming mga pamilyang namatayan. Kami ay mula sa mga maralitang pamilya na walang sapat na sweldo at kabuhayan. Karamihan sa amin ay pedicab driver, labandera, construction workers, nangangalakal, street vendors at street sweepers. Dahil sa ganitong kalagayan, ang magkaso o maghabla ng mga salarin na kadalasan ay mga kapulisan ay hindi nagaganap. Ang kawalan ng pera para makapaghabla at takot sa pagkuha ng mga dokumentong kailangan at walang testigo sa naganap na patayan ang ilang kinakaharap naming mga pamilya ng biktima. Dahil dito, kaming mga pamilya ng biktima ay naniniwalang mahalaga ang investigasyon ng ICC upang mapanagot, pangunahin si dating
Pangulong Duterte at ang mga naging tagapagpatupad ng Oplan Tokhang upang makamit ang hustisya, matigil na ang pamamaslang at maibsan ang sakit ng kalooban ng mga kaanak ng biktima ng war on drug. Patuloy po kaming magsasalita, patuloy po kaming maghahanap ng pamamaraan upang aming maipahayag ang aming panawagan para sa hustisya. Yun lamang po at maraming salamat. Ayan ha, so malinaw po yung sinabi po ni ma'am na ang pinaka-mastermind po talaga at ang kanilang pinaka-sinisisi talaga dyan po sa patayan na nangyari ay si dating Pangulong Duterte. So ngayon kasi mga kababayan, no, I just don't really get the point, no, kung bakit ganito magsalita si Bongo. And actually kasi mga kababayan, base po sa mga rumors, 'di ba? Kasama daw po si Bongo sa mga iimbestigahan po ng ICC. So hindi ko lang alam kung bakit ganoon siya magsalita, parang hugas kamay siya, 'di ba? Eh kasama siya dun sa iimbestigahan ayan ang pagkakaalam po natin, 'di ba? So yun nga lang po mga kababayan, maiksing content lang po ito na. So kayo, sa tingin nyo ba, kung sakali man na iimbitahan itong si dating Pangulong Duterte, diyan nga po sa susunod na hearing sa Congress or sa Senate na nga po gaganapin, sa ICC, a-attend kaya itong si dating Pangulong Duterte? Kaya niya bang humarap dun po sa mga biktima ng war on drugs na puro may hirap? Di ba? So yun lang po mga kababayan, no? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Maymoto. Bye-bye.